split, it has to be full stacks. Pangalawa, yung I Am Offended also needs to be able to hit the other members as well. So, pag tumama siya, it's gonna be absolutely good para sa side ng Burmese Schools. But if hindi, and hindi na naman gumana yung isang bagsakan nila, it'll go to Geek Fam. May magic na naman kayang comeback sa laban na to for Geek Fam, or can Burmese Goose do the redemption dahil sobrang in Gen Z words, bad beats ang laban na yun. Medyo struggle ang mag-bounce back from that. Kaso na-mention naman na natin, knowing Burmese Ghouls, they've been through a lot at hindi na panibago sa kanila ang ganitong klaseng mga pag-bounce back. Yeah. Kumbaga, o pagbabalik. Yeah. Kaso dito yata sa bandang ibaba. Sasamahan Okay. muna si Kadera ni Baloyski. Okay. Grabe yung pokes. Oo. Poke lang muna. Napagamit agad ng sprint si Stitch. Pero looking at the lineup of Geek Fam, dalawa naka-purify ha. Aabangan yung Ruby. Meanwhile, Baloy, Pulado. Okay. Oh, may stun pa naman na natitira dito. At si Kadera na medyo sakit-sakit na ang mga naiipong stacks ay kumikirot na rin yung damage onto Blinks. Mapipilitan muna mag-recall ang pareho nating roamers. Medyo masakit si Kadera dahil dyan sa kanyang mga emblem. Oh. Assassin emblem. More on marksman as well. And isa sa mga rason kung bakit nabuhay si Baloyski during that time was because he was taking a tenacity para sa kanyang talents. And it's something that could help him to sustain yung physical defense and for just a little bit more time para makakuha siya ng mga ganyang klase ng plays. Kasi alam niya na hindi siya mapupuruan basta-basta. Kasi there's like a brief boost. But speaking of puro, nakuha doon sa may baba. Ay, naku, mukhang si Nico isusunod Wow! na rin dito. Marky! Oh! Maganda-ganda ang naging timpla para dito sa ating early game. Although si Aboy yung isang casualty na nawala sa Geek Fam kanina. Pero ibig sabihin nun ay mauuna ang Geek Fam sa pag-set up dito sa Turtle. 1-for-1. It's another slow-paced start. Just like game number 1 for Geek Fam and Burmese Goose. This time, mauuna na ang Burmese Goose kasi binitawan nyo ng Geek Fam. Turtle fight is coming up. Uy! Here we go. Ginulat na nga ni Shadow dito, kaso hindi yata muna gagamit ng heavy spin. O wala Ayun pa na. yung heavy spin ni Marky. Siya ngayon ang masasabunutan. Kaya naman si Nico medyo nagagawa niya talaga sayawan etong turtle natin. Kaso ginugulo siya ni na Luke using the bravest fighter. Wala na rin yung sapi dito. Nico medyo nagiging low at mukhang siya na nga ay bibigyan ni Baloyski. Ang turtle ay masesecure ni Marky. I Am Offended. Ginamit na ni Blinks. Kaso mag-isa na lang siya at siya na rin ay tutumba. Ang akala natin mauuna na dun ha. Wait lang. Kadera. Ah! Buhay si Stitch. At doon, akala natin, lalamang ang Burmese Ghouls. Ang may nangyaring dalawang pangyayari. But then again, Geek Fam pa rin nakakalamang. Bakit gano'n, Hans? my! Bakit Geek Fam pa rin nakakalamang? It's because they're making so many trades off the map. Hindi lang nila nakuha yung yes, nakakuha ang Burmese Goose isang kill sa baba, courtesy of Stitch. But at the same time, napakaraming kills in the process na nakuha ng Geek Fam plus the Turtle as well. So to finish off, icing on the cake, nakuha din ni Luke si Shadow sa may bandang itaas without even needing to use yung kanyang split-split kasi it was still on cooldown. And as of that moment, malaking bagay yun for them kasi hindi niya lang nakuha yung kill, nakuha niya pa yung karamihan sa mga energy shields on the top lane. So it is gonna be a huge boost on the Lapu-Lapu in this match. Ay, kaso si Kadera ngayon dito ang nahuli at medyo napag-isa yata. So yung binabantayan ni Baloyski, medyo mabibigyan ng Burmese Ghouls dito. And speaking of Baloyski dito sa Arlot, may naalala lang ako bigla. Ano yun? Nung nakatapat ko kasi si Baloyski sa RG. Ayun Ito yun. yung gamit Alam. niya! Ayan gamit niya. Oo. So, pinapractice niya talaga yung Arlot. Oo, binapractice nila yan. Total, halos parehas lang din naman sa Ruby yan. Kung iisipin mo, onting angulo lang yung iba dun eh. Ayun. Ayan na nga! Oh. Speaking of paanggulo, naangguluhan nga yata rito si Blinks. Kinakailangan niya tumakbo pa palayo, pero hindi na talaga papalakarin. Walang walking this time around, sabi ng Geek Fam. Grabe si Baloyski kanina, nagja-jogging yung Tigreal niya. Ngayon, Pepensing. yung nagja-jumping jacks. Ay, oo nga. Nagja-jumping jacks na, matataas na yung may sprint na. Itong Arlot niya, mahaba na talon nito eh. Kanina yung slow jog lang yun eh. Ah,
Long jump. Yung long jump na. Long jump na. Long jump na pala. Kaya pala may hawak na mahabang poste rin si Valoisky dito. Pero Shadow doon, force mag-flicker. Ang dalawang explainers natin, wala pa naman para dito sa turtle objective na medyo maganda-ganda ang nagiging pwesto ng Geek Fam. Ginulo o na-force na rin ang Black Shoes ni Lina Valoisky. Hindi umabot doon ang final slash. Nico tumalo na rin, papasok. Violet Requiem, kinasa na ang turtle. Pinopokusan lang yata. Shutdown yun para kay Valoisky. Pupasok na rin si Stitch using the Amazing Duet. It's still Marky though who will be able to secure the turtle. At si Luke, mahahabol si Stitch. Si Shadow na lang gugulo. Maaabutan si Aboy. Pero hindi naman masyadong papansinin muna ng Geek Fam. At si Aboy ang lalabas dito. At siya ay mapapanish. Marky with the red 3. Sabay my kill. 7-4. Geek Fam leading. Napakagandang initiation coming in from the rest of the members of Geek Fam, Uy. knowing na medyo delikado pa sila ngayon. Ops, medyo na-stun doon ni Kadera at naabangan si Blinks. Pero hindi nun maiiwasan yung threat na si Lina ay free hit lang using the glooms. Dalawa nangyayari ngayon. May mga lumalakas. Lumalakas si Lina at lumalakas din si Aboy. Chadera is in a bad spot ngayon. 3 deaths na siya. But then again, Hans, halos parehas kung isipin mo yung lineup na team fight pa din. Pero para bang na-out macro ng Geek Fam itong Burmese Ghouls eh. Yun na nga, I mean, afford pa siguro ni Kadera at some point na magkaroon ng ganitong klase ng mga overextensions kasi kung titignan natin yung gold kanina and also the items, halos 200 yung lamang nitong si Kadera. Si Kadera pa yung lamang in terms of gold kesa kay Stitch. Oo nga, so, no? It is a testament na si Stitch kailangan pa talaga na mag-stay and kumuha ng iba pang mga items. Grabe yung engage na ginawa dito ng Burmese Ghouls. Kaso si Oh! Valoisky medyo makunat yata. Sinewan niya Wow! using yung mga vengeance at hindi nila nagawa yung successful pick-off kontra dito sa kanya. Alam na ng Geek Fam kung ano yung mga resources na wala. Kaya naman yung Burmese Ghouls tumatakbo na rin muna. Masyadong makunat, mga kaibigan. Alam mo naman si Valoisky, isa sa mga tropa nating tick yan eh. Isa sa mga tropang tick yan. Kaya talagang makunat. Biruin mo, tinatlo na nila yun ha. Oh. Hindi pa rin matitinag. Hindi pa rin matitinag. Ang hungry Valoisky. Oh. Baloy making moves in this map. Like alam niya kung kailan talaga ilalatag. Yep. At alam niya kung saan niya ipupwesto ang kanyang sarili. At Hindi lang basta screen to. hindi lang basta screen to, makunat talaga ako. Ayan na! Op! Final slash. Tinry din naman abutan doon ni Marky pero pumasok na si Shadow. Ang kanyang target pala ay si Kadera. Ginamit niya yung worldy dito pero hinahabol lang din talaga siya. Samantalang doon naman sa kabila, sina Blinks. Tamang depensa lang din kina Lina pero Luke, manggagaling sa likod. Nasapian pala dito si Valoisky. Oo, pero ang Si Nico, turtle, binabantayan ni Nico. Nahanap na doon, marireset. Talagang napakaingat naman ng laruan dito ng Geek Fam. Luke! Luke, dito, magagawa naman niya kahit papaano ipalayo yung ibang mga players. Avoid doon, ginamit at kinopya na yung Black Shoes. Grabe! Yung sayawan natin ay hindi tumutuloy sa turtle. Ngayon pa lang. Ang tindi na sana ng ginawa ni Shadow dun. Sinabunutan niya si Valoisky. Kaso masyadong maikli yung buhok ni Valoisky. Halos wala ding nagawang wala ding nagawang play yung Burmese at napanish sila ng Geek Fam. Tsaka nakapalibot din yung ibang mga members ng Geek Fam to the point na hindi na talaga nila nahanapan ng kahit ano pang opening yung turtle na yon. Kasi even split-split, kinakaya na ni Luke na yun. Tingnan mo, Grabe. nagsistay na siya dyan. 2v1 situation. Napakakunat na ni Luke. Matagal-tagal bago siya tuluyang nabigyan ng dalawang members doon ng Burmese Ghouls. At napilitan talaga silang gumamit ng dalawang ultimates din para lang siguraduhin na si Luke ay tutumba rito. Ang napakakunat natin na lapu-lapu. Hindi ko alam kung may anti-heal na dito yung Burmese Ghouls pero ang tagal talaga bago siya napatumba. Kailangan nila makill yun si Luke eh, no? Nako, nagkakaroon na ng mga desperate moments. Ang Burmese Ghouls sa Brigid Islands. We need to think about this. Ang kunat ni Baloy, ang kunat ni Luke, Kunat din ni Marky. ang kunat din ni Marky. Kahit na si Kadera 0-3, okay lang eh kasi yung ginagawa ng Geek Fam, ina-out-sustain lang nila yung mga binibigay ng Burmese Ghouls. Tinan mo lamang pa nga siya sa gold lead against kay Stitch. Pero later on, makikita na natin yung kalamangan ni Stitch na ngayon. He's starting to become a little bit more confident in unleashing those bullets na binibitawan niya. Pero ngayon, I'm fender naman. Uy, Valoisky at
sina Luke, si Stitch lang talaga ang target dito. Kaso tinatatlo na si Luke at Oh! siya na nga ay tutumba. Baloyski inahabol na rin dito pero makaka-vengeance out lang din naman. Naiwasan yung spatial migration. Kaso nakita nila na maging sila Shadow nandito na. Mukhang medyo delikado yata kahit nandyan na rin si Aboy. Hindi na muna inilaban pa. Good thing para sa side ng Burmese Ghouls na punish nila yung overextension ni Luke. And like what Hans is saying, unti-unti nang kumukulit si Stitch. Oo, nakikita na natin na kapag ka may opportunity na kahit hindi nga Blazing Duet, literal na mag-basic lang gamit itong Flood, ginagamit niya na. Kasi unlike naman netong si Shadow, wala naman yung sobrang talagang nanggugulo o malaki na naghahanap. Nandoon si Luke though, pero nagagawa kasi niya naman mag-BMI kahit papaano para sayawan itong Lapu-Lapu. Kaso ngayon, literal na sayawan yata yung kailangan nating tignan kasi may Lord pala. Yup, kailangan nila mag-push na may bantay-baba. Si Luke makakasalubong yung dalawang members na nanggaling sa side ng Burmese Ghouls, and this is not looking good for him. Meron na tayong makikitang dalawa na nahiwalay yata ng bahagya. Si Shadow nga lang dito mag-isa pero sobrang dami nang nagugulo Shadow! at kinakaya. Na yun, ang Lord medyo less than half HP na. Si Marky pa ang nasaniban dito at mukhang mabibigyan siya right bago tayo magkaroon ng retry battle. Kaya naman si Nico with a double kill ang makakasecure pa ng Lord. Si Aboy pa rito ay medyo alanganin. Meron naman siya mga nati-terrify. Kinailangan na rin gamitin yung Luke! Amplify. Pero nandoon si Luke napapasok pa. Punong-puno ang buhay. No! Si Blinks ang naging bawi. At binibasic siya nila Stitch pero tatlo Oh my ang kasastan niya. goodness! Sabi niya dito, balik na kayo, Aboy! Pwede pa tayo pumalag! Ilaban na natin ito! At makakakuha pa sila No! kasama si Kadera ng isa! Grabe! Sabi ni Luke, hindi lang si Baloy ang gutom. Gutom na din ako, Luke, with the outstanding plays. Kaya naman naka-pre-hit si Aboy. Naka-pre-hit pa si Chadera. Look at me now. That is what he says. Dahil nakuha niya yung major play that was necessary for them to stay in the competition at hindi nila hinayaan na magkaroon ng kahit anong sort of lead. Kumbaga, itong kupunan ng Burmese Schools Oo. just because of a 3v1 outplay. Na kung tutuusin, dapat okay na yun eh. Nasa side na ng Burmese Schools yun eh. Pangalawang basis na yan. Pangalawang basis na yan, Luke. Kumbaga, nangyari, akala mo lamang na yung Burmese Ghouls doon kasi that was a great initiation coming out from Shadow. Ang ganda rin ng mga damage output na nabibigay ni Stitch on the back. Tapos yung Blazing Duet. Pero yung Lapu-Lapu ni Luke, sabi, ganito pala magutom si Baloy. Ako rin. Nawala rin si Marky during that moment Oo eh. nga So eh. at some point, yes, the retribution, nakuha nila ng malinis. Pero speaking of malinis, mukhang may lilinisin dito. Marky, ginamitan ng Violet Requiem as well as the I'm Offended pero si Baloyski nandoon sa likod. Kaya medyo kinailangan yata muna maghiwa-hiwalay ng Burmese Ghouls. Shadow naghahanap na naman ng kanyang pwedeng guluhin pero ngayon siya naman yata ang gustong bigyan. Talagang nagkakaambahan lang naman muna ang ating mga teams. Mararamdaman mo na kung ano yung team fight capabilities ng both eh. Yeah, this is just looking bad in terms of macro, I should say, para sa side ng Burmese Ghouls na nabibait sila dito sa mga gustong gawin ng Geek Fam to the point na nag-overcommit sila ng skill. I think, Agree. ito yung mga reaction na I think dito lumamang ang Geek Fam kasi mas natitipid nila yung skill nila given the situations. Kumbaga ito yung yung part kasi yung reaction mo wala kang bawi afterwards Oo. kasi ginagamit mo lahat ng mga skills mo just to be able to stay alive, and it's not even to engage in the fight, hindi para Ay, lumaban. naku, babes! Hindi para lumaban, just to use it out defensively, and Geek Fam takes another one down. Nayari si Stitch. Naultihan siya ni Baloy, tinusok siya ni Baloy na parang quick-quick. Okay, nararamdaman na talaga natin yung gutom ngayon ni Baloy at na hindi magandang pick-off yon para sa Burmese Ghouls kasi si Stitch yun. Oh my Pero God! sabi ni Baloy, hindi pa tayo tapos, talagang meron pa tayong ilalaban dito. Luke sumunod na nga rin using the bravest fighter. Masastan doon si Blinks pero nasa ilalim na sila ng Torre. Aboy makaka-dash out, hindi naman nahuli using the spatial equip. Pero si Marky na kumuha ng purple, hindi pinagbigyan at hindi binigay dito kay Nico. Oh my, dati may hook ni Baloy, ngayon may tuhog ni Baloy. Pag tinuhog ni Baloy, pag natuhog, sure dead. Oh my G, sumusugod si Baloy, masyadong makunat. Ah! Napakahirap lumaban sa ganitong sitwasyon pero si Shadow makakahanap naman ng pwedeng sabihan. Stitch! Kaso si Stitch using the Blazing Duet makakakuha din ng isang kill onto Aboy. Kadera though, Nico! si Nico ang mahuhuli at mukhang ito ay isang Lord na mapapasa kamay na nga ng Geek Fam samantalang ginugulo lang nila Luke at Baloy. Yung tatlong Tuhog! natitirang players ng Burmese Ghouls. Tuhog kung tuhog. Na-victory! Tapos Na-victory! may platito. Si Blinks hindi nakakayanin. Siya na rin ang susunod na tutumba. Grabe, nagalit na the big three ng Geek Fam. Si Luke, si Baloyski at si Kadera. Pinagkaisa-isa nila dito
akala mo tinuhog ng todo. 3, 4, 5. Kumbaga, limang katao para sa 3 piso. Ganun yung nakuha kanina na tuhog. And Luke probably wants more. Pero he might have overextended at that point kasi nakuha siya nitong si Stitch. But it doesn't matter. It was all worth it. Dahil nakuha nila yung inhibitor sa may banda. Ipapass Marky using the heavy spin. Oo, kinakailangan niya yata mga Malalim! takas! Magandang pagbawi para sa side ng Burmese Goose. Itong si Shadow, basta may mahuli, parang kahit anong sabihin natin. Lalo na nasa ganito naman na tayong sitwasyon, hindi na yata nagmamatter muna sa Burmese Ghouls yung sobrang pag-manage ng waves. So siguro pumapasok na yung, parang may unti silang lamang, basta si Shadow magawa yung trabaho niya. Oo, basta makapagsabunot siya. Oo. Good sila. Hindi pa rin pwedeng i-count off yung Burmese Ghouls dito kasi may magic pa rin yung lineup nila eh. Makikita mo na may damage output yung lineup nila. Maging si Lina, hindi pa namamatay. Oo. Ay, buntik na. Oo. Yun yung Buntik isa sa mga oo. rason. Buntik Yun yung lang. isa sa mga rason kung bakit hindi pa siya nawawala because of the black shoes na lagi niyang bangko every time he is trying to engage in the fight. And hindi lang si Lina, hindi lang si Lina, si Shadow si Stitch din. Nakapag-dish out na ng at least 11,000 gold. Kaya mararamdaman mo Si na ng Baloy! paunti-unti right on cue. O kasi Baloy yung tinuhog dito. Mukhang hindi na siya makakatuhog pa kasi binigyan na nga siya nila Lina. Ngayon naman makakakuha ng kapalit ang Geek Fam by taking out Shadow, yung pinakapanggulo ng Burmese Ghouls dito sa lineup na meron sila. So 1-for-1 trade lang naman ang ating makikita pero wala namang major objective pa. Kahit na ang daming lamang ng Geek Fam dito, masasabi ko, as long as buhay si Lina, as long as buhay itong hero ni Lina on the black shoes with that Lilia, ang taas ng wave spam eh. Oo. Kaya hindi makapag-push na Baloyski eh. Nahihirapan sila to actually engage kasi andyan din si Stitch na ngayon ay with an entirely full build na. So yung Blazing Duet, kung sakali na gamitin niya for defensive purposes, is something na talagang magiging sufficient para makabawi at makadepensa sila. They no longer have an inhibitor sa may bandang ibaba. Fortunately for them, 30 seconds sa bottom part din ng mapa, lalapag yung susunod na Lord ng ating match. So it's something that could be easily cleared by either members of the Burmese Ghouls, but they have to be worried about that. Nakaili na ngayon ang bola para sa side ng Burmese Ghouls. Staying alive. Stay alive. Siya lang ang hindi pa namamatay buong game. Parang, napapasayaw na lang tayo sa mga nangyayari. Okay, nahuli. Yung Big 3 nasa likod. Okay. Yung Big 3. Wala ng conceal dito ang Geek Fam. Go na nga ba ito para sa Burmese Ghouls? Si Stitch medyo naghahanap yata ng pwesto. Mabuti na lang Black Shoes din ang kinuha rito ni Aboy. Kaya kahit na anong sabihin natin, meron siyang magiging pang-out. Pero si Blinks ngayon ang nahuli at medyo nangangalati na Aboy. Tatlo ang nahuli. Sunod na ng Spatial Migration. At mga si Luca unang mawawala. Very unfortunate sequence of events para sa Geek Fam. Pero ngayon naman si Shadow naghahanap ng pwede sa bunutan. Si Kadera pa ang nahuli. At hindi siya aabot sa ilalim ng tore. Isa yung shutdown para kay Nico. Si Marky pa yata ang isusunod. Pero napawalan na. Nultuhog. Final slash. But still Marky will fall. And kinakailangan na yatang mag-disengage ng Geek Fam dahil si Aboy na lang ang natitira. Burmese Ghouls with Lina on the back. 3, 0, and 9. This time kami naman ang babawi. Stitch gumamit na naman ang sandamakmak na skills. Blazing Duet para ibigay. Luke 5 seconds. Aboy na lang ang nag-iisa. Naku, paano niya ito dedepensahan? May Black Shoes naman siya. Pwede naman niya kahit paano i-clear pero yung Winter Truncheon, napilitan na rin siyang gamitin. Sapat na pala ang ginawa ng Burmese Ghouls. Ang gusto lang naman nila at that moment ay inhibitor turret muna. And magpapasya sila na magpahinga at kunin na lang muna ang Lord. That is the reset na ginawa ng Burmese Ghouls. This is a game na kanilang nabaliktad. 3.5k gold lead. Hindi pa rin namamatay si Lina. Business decision. Hindi sila mag-overextend. They don't want to force things out dahil alam nila na sila na ang may hawak ng bola. They have Stitch in their hands. 14.6k even buying an immortality. Wala na nga siyang paki sa Wind of Nature at this point. Kasi all he needs to worry about is to make sure na makapag-dish out siya ng huge amount of damage while also getting defenses at the same time. At ngayon, nagmamarcha na yung Lord sa gitna. Hindi biro yung ginagawa dito ni Shadow at ni Lina para magulo ang mga team fight na gustong gawin ng Geek Fam. Pero ngayon si Shadow, mga kalahati na yata Shadow. na-verify pa. Ang Lord din, pinopokus naman ng Geek Fam. Kamunti ka na doon si Shadow pero makaka-split-split naman Ayun na malayo. na! Pero papasok si Nico. Makakahuli na dalawa. Yung final slash hindi yata Oh, Stitch! kumulita. Pero Stitch will immediately fall.
fall down. Stitch! At ngayon, makakakuha ng bawi sina Aboy. Wala na ngayon ang Claude para sa Burmese Ghouls. A successful defense para sa Geek Fam. That was so deep na meron yung ginawa si Stitch. And that might cost them something dito sa laban na to. Oh man, that wasn't good coming in from Stitch. In-anticipate niya na dapat sanay magsasabay-sabay sila ng skills. His teammates would have covered for him. But unfortunately, nag-expire lahat ng yun. And yung- Nagamit na yung split-split. Nagamit lahat and yung pagkaangat nung na-knock up ng Guinevere, Oh. pinurify. Pinurify ng Geek Fam. Kaya nung pagpasok ni Stitch, akala niya, yun na yun. Wala, gusto nila kumuha ng isa. The Purify was there. Oh. Here we go. Nahuli si Luke doon, bravest fighter out. Shadow dito, manggugulat na naman. May tatalunan din pala si Nico doon Si sa Kadera! likod. Kadera ang unang tutumba at hindi yun maganda para dito si Geek Fam. Kinailangan na muna mag-heavy spin ni Marky, pero siya ay naabutan pa ni Shadow at dadalhin sa kanyang mga kasama. Kaya naman ang immortality ngayon ni Mark ay magpapapat, hindi na rin siya makakauwi. Okay, 1 minute in para kay Marky. 40 seconds on Cadera. Is this the finishing push? 1 minute for the Lord also. Gaano ka tindi ang Burmese Ghouls para tapusin ang game na to? Ang plano nila is to go for the side lanes dahil alam nila that they would have the lane equilibrium if they want to. Kung sakali na makaabot yung kanilang mga minions doon sa waves or doon sa inhibitors ng Geek Fam, it would be a possibility for them to go. Pero itong si Lina on this, Lilia, Oo. kung nagugutom kayo, pues lamunin nyo itong mga sago. Lamunin nyo yung mga sago na binabato ko. Appetizer pala. Appetizer pa yung sago, parang hindi. Dessert. Drinks Dessert, na nga dessert. yun. Drinks na nga, dessert na nga yung pwede mong sabihin dyan eh. Napaka-daming ginagawa at ine-enable ngayon ni Lina using this Oy, nagra-rhyme. Lina na may Lilia. Oo. Na. Li- Sige. Okay. Sige, tama ka, Bridge. Sige, sige. Tama ka. Pwede Okay na, pwede na. 66.3K. 21 minutes. The crucial usage of the Purify dapat din siguro to sa Geek Fam. Kaya Oo. din nila na-punish si Stitch kanina. Then again, you have a lot of CC sa kamay ng BG. Oh, this is a bounce back game na nagmumula sa koponan ng Burmese Ghouls. Hindi sila nagpatinag kahit sila yung unang nabasagan ng first inhibitor turret. Lina is still alive as of the moment. 5-0-9. Siya talaga yung nagsisilbing sakit ng ulo to think na wala pa siyang Purify at this point. But it makes a lot of sense kasi Luke is trying to target Stitch. Marky is trying to fight Nico as well upon getting the objectives, getting the retribution. So, nakakalibot lang talaga ng maayos itong si Lina and there's no one else to target her but the Bruno. Okay, alam na nilang walang black shoes, ha? Si Shadow mula doon sa likod. Medyo kailangan mo talagang bantayan muna. Marky ginamit na yung heavy spin. Naipit naman doon si Shadow pero yung follow-up damage Baloy! yung kulangin yata. Ngayon naman si Baloy pinasok na ang ibang mga players ng Burmese Ghouls. Nag-vengeance in, vengeance out. Pero si Luke ngayon basic lang din nila. Ipit! Napakasakit na ng damage na meron siya ngayon. Black Shoes bumalik doon si Aboy sa gitna ng kabuluhan na nangyayari sa may orange buff. At si Blink, immortality lang muna ang mapapop. Si Shadow ngayon, nang gugulo pa rin talaga. Oh! Nico with the follow-up facial migration to finish off the kill onto Cadera. At kaya naman si Baloyski sinunod na at si Luke din hindi na kinaya. 7-0-10! Lina! On this Lilia, 4.9K gold lead. Ito na nga ata ang finishing push. Sabi yung juggle na nakuha nila and this might be it. Gusto na talaga nila na dalhin tayo sa isang 1-1 balik best of 3. Sabi ng Burmese Ghouls sa abot ng kanilang makakaya. Matatalo na naman ni Nico dito, si Aboy. At hindi na makakablang Black Shoes pa. At tatapusin na ng Burmese Ghouls yung laban. Balik best of 3 talaga.